Sanya Sanib. Kwento ni Niña Kim P. Espiritu. May isang batang nagngangalang Sanya. Isa siyang masiyahing bata at palakaibigan. Sa paaralan ay ginugugoy niya ang kanyang buong araw sa pag-aaral at paglalaro. Sa kanilang bahay ay dalawa lamang sila ng kanyang mama na si Dana. Subalit hindi niya ito madalas makasama dahil ito ay nagtatrabaho. Madalas ay nag-iisa si Sanya sa kanilang tahanan. Isang araw ay nanood si Sanya ng palabas sa telebisyon. Isang nakakatakot na palabas na tungkol sa mga nasasapian ang kanyang pinanood. Kinabukasan ay gwinento ni Sanya sa kanyang mga kamag-aral ang kanyang napanood. Sobrang nakakatakot ang napanood ko kagabi. Tungkol sa mga engkanto na sumasapi sa mga tao. Talagang nakakakilabot. Pagkikwento ni Sanya. May alam akong paraan upang makatawag ng engkanto. Gusto niyo bang subukan? Mungkahi ni Junjun. Oo, tara, subukan natin. Natutuwang tugon ni Sarah. Tumungo sila sa likod ng kanilang silid-aralan at agad na sinubukan ang mungkahi ni Junjun sa pagtawag ng engkanto. Umupo sila ng pabilog, naghawak-hawak ng kamay at pumikit. Inumpisahan ni Junjun ang engkantasyon. Oh, engkanto, magparamdam ka sa amin. Pabulong na sambit ni Junjun. Oh, engkanto, magparamdam ka sa amin. Paulit-ulit na sambit ng magkakaibigan. Biglang tumayo si Sanya na animoy galit na galit. Bakit niyo ako tinatawag? Sigaw ni Sanya. Sa sobrang takot ay agad na nagtatakbo papalayo sina Junjun at Sarah. Tawang-tawa si Sanya sa reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Naisaan ko kayo. Kala siguro nila ay nasasapian ako. Natatawang sambit ni Sanya. Akmang pabalis na si Sanya upang sundan ang kanyang mga kaibigan. Nang biglang nakita nito ang kanilang guro na si Ginoong Santos na tumatakbo patungo sa kanya kasama sina Junjun at Sarah. Ayun po, sir, ayun si Sanya. Pagturo ni Sarah. Nasasapian po si Sanya ng engkanto. Dagdag pa ni Junjun. Agad na nataranta si Sanya. Upang hindi mapahiya sa kanilang guro, ay pinanindigan na lamang niya ang kanyang biro. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte na animoy sinasapian. Gamit ang binditadong tubig na ito ay inuutusan kitang umalis sa katawan ng batang ito. Nag-aalalang sigaw ni Ginoong Santos. Sigaw ni Sanya habang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng dalawang kaibigan. Sir, mukhang nawala ng malay si Sanya. Sambit ni Junjun. Tulungan niyo ako at dalhin natin siya sa klinik. Mungkahi ni Ginoong Santos. Habang nasa klinik at nagpapanggap na nawala ng malay si Sanya, ay narinig niya na maraming tao sa labas at nakikiyosyoso. Nasasapian daw si Sanya ng engkanto. Sambit ng mga batang nasa labas ng klinik. Narinig din niya ang kanyang guro na tinawagan ng kanyang nanay sa telepono na pumunta agad sa paaralan upang sunduin siya. Masaya si Sanya dahil alagang-alaga siya ng kanyang mama Dana na malimit kang makasama dahil sa ito ay nagtatrabaho. Natutuwa rin siya sa atensyon na nakukuha niya sa mga hamag-aral. Ang dating hindi pumapansin sa kanya ay ngayon kilala na siya. Siya yun, si Sanya Sanib. Sambit ng isang bata habang siya ay tinuturo. Lumipas sa mga araw ay tila nawawala na ang kanyang kasikatan. Bumalik na rin sa pagtatrabaho ang kanyang mama Dana.
Naisip ni Sanya na kung magkukunwari ulit siya na nasasapian ay baka maibalik ang atensyon na nakuha niya sa kanyang mama at mga kamag-aral. Isang hapon, bago mag-uwian, ay napansin ni na Junjun at Sarah na mukhang tulala si Sanya. Sanya, ayos ka lang ba? Tanong ni Sarah. Walang ano-ano'y biglang tumayo si Sanya at nagsisigaw ng, Encanto! 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 Nag-imbal ang buong klase sa sigaw ni Sanya. Maging ang kanilang guro ay hindi alam ang gagawin. Biglang nagwala si Sanya sa silid-aralan na animoy nasasapian. Dahil dito'y natakot ang kanyang mga kamag-aral. Nagtakbuhan din ang ibang estudyante sa kanilang silid upang umasyoso. Hala, si Sanya-Sani pa nasasapiang muli. Sigaw ng mga bata sa labas ng silid-aralan. Oo nga, nakakatakot. Tugon naman ng ilan. Kinuha ni Ginoong Santos ang agwa bendita upang isaboy sa nagwawalang si Sanya. Nang biglang may kung anong lumagating papalabas sa bulsa ni Sanya. Sumaboy ang mga barya sa paligid niya. Nataranta si Sanya at pinulot niya ito isa-isa. Nakalimutan niya na nagpapanggap pala siya na sinasapian. Biglang tumahimik ang paligid. Mahalipas ang ilang sandali ay nagkawanan ng buong klase. Maging ang kanilang guro at mga nakikiyosyoso sa bintana ay tawang-tawa sa nasaksihan. Hiyang-hiya si Sanya dahil nabunyag na hindi talaga siya sinasapian. Nakakahiya ang ginawa ko. Mas mabuti pang buha na lang ang lupa at lamunin ako. Maging siya ay natawa na lamang sa kanyang ginawa. Aral sa kwento. Huwag ugaliing paniwalain ang mga tao sa iyong kasinungalingan. Ikaw ay tiyak na masasaktan kapag nabunyag ang katotohanan.